Narito ang latest update. Matinding revelasyon ng asawa ni Coach Tab Baldwin isiniwalat na. Ang lihim na pilit tinatago ng mahabang panahon ay binunyag na ngayon sa publiko. Pero bago yan, ito ang aktual na tagpo na nagpadurog sa puso ng milyong-milyong Pilipino. Ang huling paglalakbay ng ating palarong pambansang MVP na si Rene Baterbonia. Sa kuhang ito, makikita ang pag-iingat sa pagpasok ng kanyang labi sa eroplano mula Manila pabalik sa kanyang pamilya sa Mindanao na labis na nagdadalamhati. Pero hindi malilimutan ng publiko ang sakit at simbuyo ng damdamin habang pinapanood ang mga sandaling ito. Kung ating matatandaan, isang linggo bago ang tagpong ito, lumipad siya patungong Maynila, bitbit ang pangarap na may ahon sa kahirapan ang kanyang ina. Ngunit ang pangarap na iyon ay gumuho dahil sa isang trahedyang hindi malilimutan. Ang video na ito ay saksi sa huling lipad ng isang batang buong pusong nangarap na ang tanging hiling lang naman niya ay maiahon ang kanyang ina at pamilya sa kahirapan. Kaya naman ganoon na lang ang iyak ng mga netizens nang malaman na bago siya mawala, ang huli niyang nasabi sa kanyang ina ay nagugutom siya at humihingi ng pagkain. Sa mga hindi nakakaalam, si Rene ay anak ng isang nagtitinda ng isda sa lokal na palengke sa Talagukon, Agusan del Sur sa Mindanao. Lumaki siya sa hirap, pero sa murang edad niya, binigyan niya ng napakalaking karangalan ang Pilipinas. Ipinakita niya sa buong mundo ang galing ng dugong Pilipino. Kaya hindi lang basta lungkot ang nararamdaman ng lahat, kundi isang matinding na paghihinayang. Dahil kung nabigyan lang sana ng sapat na pag-iingat at mas ligtas na gabay ang kanilang training, napakalayo pa sana ng kanyang mararating. Marami pa sanang karangalan ang kayang ibigay ng batang ito para sa bansa. At eto na nga ang ikinagalit ng mga netizens ngayon dahil ayon sa kumpirmasyon ng asawa ni Coach Tab na si Ify, taon 2020 pa lang ay binalaanan niya ang Ateneo na hindi ligtas ang mga bata sa piling ni Coach. Kung hindi lang daw pilit itinago at inilihim ng universidad ang katotohanan, buhay pa sana si Rene ngayon at si Divine. Ito ang napakatinding pasabog ang yumanig ngayon sa buong bansa matapos lumabas ang mismong asawa ni Coach Tab Baldwin na si Ify Baldwin. Habang nagluluksa ang pamilya at inuwi ang labiin ni student athlete na si Rene Baterbonia sa Mindanao at nagluksa ang pamilya ni Divine Adili. Naglabas ng isang video statement ang asawa ni Coach Tab na naglalaman ng mga nakakagimbal na detalye na talagang nagpagalit sa mga netizens. Ayon kay Ify, taong 2020 pa lang ay tumakas na siya kasama ang kanyang mga anak palayo kay Tab Baldwin para sa kanilang kaligtasan. Ang mas matindi rito, paulit-ulit niya na umanong binalaan ang pamunuan ng Ateneo na hindi ligtas ang mga bata sa piling ni Coach. Ngunit sa halip na aksyonan, tinangkalang umano siyang patahimikin at takutin ng universidad. Kaya giit ni Ify, ang trahedyang sinapit ni Rene at Divine ay maaari sanang maiwasan kung pinakinggan lang ang kanyang mga babala. Narito panoorin natin ang buong detalye. Hello, my name is Ify and I have been married to Tab Baldwin since 2011. I'm officially still married to him. However, in early 2020, I had to flee away from Tab for the sake of myself and my kids to keep us safe. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Rovelyn and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. The bodies of your kids are still warm, and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings.
Kung totoo man ang lahat ng ito at naaksyonan sana ng maaga, wala sanang mapapahamak, walang buhay na mga pangarap na masisira, at walang pamilyang iiyak sa tapat ng kabao ngayon. Ito ang dahilan kung bakit labis ang galit at puot ng mga tao ngayon matapos marinig ang pahayag na ito. Kung ikaw ang magulang ng biktima, ano ang gagawin mo sa pamunuan na binalaan na pala noon? Nararapat bang panagutin ang mga nagpabaya? Nararapat nga ba silang ikulong? Lalo na ngayon na lumantad na ang lihim na matagal na palang itinatago? Hindi na ito basta simpleng aksidente sa training dahil ayon sa mismong asawa, binalaan niya na ang universidad noong 2020 pa lang pero hinayaan at pinagtakpan lang umano nila ito. Kaya mga kababayan, bilang isang magulang, pakikomento ang iyong matinding saloobin at pananaw sa video na ito at huwag nating hayaan mabaon sa limot ang katarungan ni Rene at Divine. Wala po sa pang